Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw na Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Unti-unti nang lumalapit sa kalupaan ng ating bansa si Severe Tropical Storm Opong. Nakataas na rin ang wind signal number 3 sa Eastern Samar at Northern Eastern Samar. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. As of 10 a.m., huling namataan si Opong sa layong 310 km silangan ng Giwan, Eastern Samar. May lakas itong hangin na aabot sa 110 km per hour malapit sa gitna nito at pagbugso ng hangin na umaabot sa 135 km per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 km per hour. Nakataas ang signal number 2 sa eastern at southern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion ng Masbate, Northern Samar, northern at central portion ng Eastern Samar at northern portion ng Biliran. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calamian Island, Quezon, Rizal at Laguna. Signal number 1 din sa Batangas, Cavite, Aurora, Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Central at Southern portion ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Southwestern portion ng Mountain Province, Benguet, Southern portion ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 1 din sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Samantala, pumalo na sa mahigit 224,000 pamilya ang apektado ng bagyong Mirasol, Nando at Opong ayon sa NDRRMC. Halos 3,000 kabahayan na rin ang nasira sa mga nagdaang bagyo, habang umabot na sa mahigit 21 milyong piso ang nasirang infrastruktura sa hagupit ng bagyong Mirasol, Nando at Opong. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Sa pagpiyok ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, idinagdag nito sa listahan ng umano'y mga sangkot sa flood control scandal sina Senador Cheese Escudero at dating Senadora Nancy Binay. May lumantad din sa Senado na nagdi-deliver umano ng pera kina Congressman Zaldico at dating Speaker Martin Romualdez. Narito ang report. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Humarap ngayong araw si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa kanyang sinumpaang salaysay, karagdagan pang mga pangalan ang lumutang. Idinadawit ni Bernardo si Senador Cheese Escudero. 160 million pesos umano ang kinubra sa kanya para kay Senador Escudero ng kanyang campaign donor na si Maynard Yu o 20% sa proyekto. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Sa pahayag ni Senator Cheese, mariin itong pinabubulaanan ang mga akusasyon. Kung pagbabasehan daw ang pahayag ni Bernardo, bakit puro mga senador lamang at walang kongresista? Hindi raw kapanipaniwala. Ganun pa man, haharapin daw ito ni Escudero. 37 million pesos naman daw ang napunta sa nooy Senador Nancy Binay o 15% sa proyekto sa flood control. Ikinagulat naman ito ni Makati Mayor Nancy Binay. Nagagamit daw ang kanyang pangalan para ilihis ang mga tunay na sangkot. Ang performance raw nito sa serbisyo ang magsasalita sa publiko. Sinisigundahan din ni dating Yusek Bernardo ang unang pahayag ni Henry Alcantara na may kickback din si dating Senador Bong Revilla. Senator Villa asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. Idinadamay din si DepEd Undersecretary Tirgve Olaivar noong 2024. 15% naman daw ang hiningi nito mula sa 2.8 billion pesos na proyekto. Sa inilabas na pahayag ni Olaivar, itinatanggi nito ang aligasyon na sinabi ni Bernardo at bukas siya sa anumang investigasyon. Voluntaryo nag-leave of absence ito sa kanyang pwesto para sa kooperasyon sa pagdinig.
Sa pagtatapos ng kanyang sinumpaang salaysay, ninanais din ni Bernardo na mapasama sa Witness Protection Program. Nagkaroon ng kaunting pagtatalo kung aalis na ba dapat ito at babalik na lamang dahil i-evaluate muna ng Department of Justice. Hindi na po natin nalalaman kung ano mangyayari. I mean, for purposes of transparency, Mr. President, You're saying Mr. Chair, that, just kaya in po case- pumapayag na kami na dahil paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no guidelines. Dito rin po yung Dito rin supplemental. gagawin yung supplemental. Hindi nga po natin malalaman eh. We will not be guided. Ano ba sasabihin niya? Why not before us? Hearing is suspended. Mali-maletang laman naman ang mga milyones ang idinideliver ng mga driver ng DPWH First sa Valle Verde at sa Dahlia Fairview na iniuugnay sa mga nakaraang pagdinig kay Congressman Zaldico. Isang dating sundalo rin ang lumutang. Nakipag-ugnayan daw si Mike Defensor kay Senador Marcoleta dahil nais daw magsalita ni Orly Guteza na nagpakilala na dating security consultant ni Zaldico. Direkta nitong sinabi na may mga maleta rin itong i-deliver hindi lang kay Congressman Ko kundi kay mismong dating House Speaker Martin Romualdez. Nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Halos 100 milyong piso ang halaga ng proyektong natuklasan na Ghost Project sa Davao Occidental. Na-award ito sa construction company ng mga Diskaya noong 2022. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Isa na namang ghost project ng Department of Public Works and Highways ang nadiskubre matapos ang inspeksyon sa Davao ni na Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ngayong araw nagtungo sa Jose Abad Santos, Davao Occidental ang dalawang opisyal para siyasatin ang construction ng revetment na na-award sa St. Timothy Construction Corporation. Base sa sumbong sa Pangulo website, napondohan ang proyekto ng 96.5 million pesos noong 2022 at na-award sa kumpanya ng Pamilya Diskaya. Ayon kay Mayor Magalong, mark as completed ang proyekto noong 2022 pero nang makausap niya ang mga residente doon, napag-alaman na nagsimula lang ang konstruksyon nito 2 hanggang 3 linggo lamang ang nakalipas. I-record nyo nga ko. Noong 2022, may nakita ba kayong may nasimento dito? Doon sa kabila, may nakita ba kayong nasimento noong 2022 hanggang 2023? Wala. Kailan nagawa ito? Kailan? 2 weeks ago? Last month? Last month. So, ghost project ito. Tatanungin natin yung mga teacher. Kailan nakita nyo? Pwede mo paki-blur yung mukha namin? Yes. Hindi kayo makakuan. No. Kailan nagawa ito? Last month for the start of the Last month. Okay. 2 weeks ago, 3 weeks ago. DJ, blur nito 2 weeks ago, 3 weeks ago. Mga 3 weeks ago. Okay. Agad ipinatigil ni Magalong ang construction nito at idineklara itong crime scene. Ang hindi naitayong revetment wall sa paligid ng ilog sa lugar ay magsisilbisa ng proteksyon laban sa erosion o pagguho ng lupa. Bahagi ito ng flood control system sa coastal area na magpapanatili sana ng maayos na daloy ng tubig at mapigilan ng tubig na lumampas sa mga kabahayan. Hindi naman napigilang magmura ni Dizon habang kinokompronta ang district engineer ng DPWH sa area. Bakit anya binayaran agad ng buo ang St. Timothy Construction gayong hindi pa nasisimula ng proyekto? Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo ba sila iniisip? Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Sinabi rin ng kalihim na kapansin-pansin na minadaling simula ng construction sa lugar matapos pumutok ang issue sa flood control projects. Itong isyong to, hinahabol, pinipigit habulin ni yan, kung sino man yan, si St. Timothy yan, kung sino man yan, hinahabol na lang para kunyari may nagawa. Pero wala, ghost project na gagawin. At ito, papakasuhan na namin yung DE na yan. At kung magsabi siya kung sino pa ang mga involved dito, na ngayon ayaw pa niyang umamin, siguro natatakot siya.
Nagbabala pa si Dizon sa ibang kawani ng DPWH na may nalalaman sa korupsyon sa kagawaran. Huwag nyo nang hihintayin na umabot pa sa ganito. Lumapit na kayo, umamin na kayo, mahuhugit din kayo. At sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Wala akong pakialam. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Muling pinahanga ni Filipino-American singer Jessica Sanchez ang mundo matapos itong tanghalin bilang America's Got Talent Season 20 Champion. Nagbabalik para sa mabilis na balita si Enzo Laca. Nasa Cloud9 pa rin si America's Got Talent Season 20 Champion Jessica Sanchez na 9 na buwang buntis. Malaki niya ang naitulong ni Sofia Vergara sa mga binigay nitong Golden Buzzer sa kanyang AGT journey. Kinanta ni Sanchez ang kanyang rendition ng Die With A Smile ni Bruno Mars at Lady Gaga. Tila nakalista na para kay Sanchez ang pagkapanalo dahil binagsak na ang confetti sa kanyang performance. Oh my goodness, I can't believe what just happened. This is crazy. And so I just want to thank you guys so much for voting for me and for believing in me. I love you guys so much. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 91 days na lang po. Pasko na!